Mula sa naghatid sa inyo ng Fact on Track at GPS Podcast, ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng palakasan, inyo matutunghayan dito sa Palakasang Pinoy. Masarap yung salabat. Masarap yung salabat, ha? Anyway, subukan natin. What is up, mga kapodcast? Let's go! Uy, effective pala itong salabat natin, ha? Oo, baka nga. Yan. Sarap. Anyway, Chug muna ng mainit na salabat. yan. Welcome po sa ating podcast show na kung saan pinag-uusapan natin ang mga most unforgettable events, most embarrassing moments. Tama ba yung umpisa ko? Tama naman. Ay, hindi. May nakalimutan ako. Best of the best, most unforgettable events and most embarrassing moments sa Philippine sports. Ang P2P. Palakasang Pinoy. Yan. Nakakalimot din pala itong salabat. Hindi, pero alam nyo. Trade-off. Oh, trade-off. Hindi, pero let's just remind ating mga kapodcast na tawag dito. Kung napapansin ninyo, nung mga nakarang recordings natin, parang mapapansin nyo basag yung boses ko. Pasensya na. At minsan kasi kapag Sunday kasi mayroon tayong hosting gig. Mayroon tayong hosting gig. Kaya ang resulta is may pagkakataon na nababasag yung boses natin. Okay? Pero syempre, isa sa mga magandang solusyon dito ay ang pag-inom natin ng Mahiwagang salabat. salabat. Pero ito salabat na to, hindi ito yung... Ngayon kasi may mga salabat na na binibili na powderized na. Turmeric yun. Hindi turmeric yun. Di ba pa yung turmeric? Oo. Ito yung Diba? pure na pinakulo ang luya. Ito yung sa akin, yung pinakulong luya. Pero may ibang mga nabibili na na powderized. Oo. Parang Diba? ginagawa siyang parang tea or kape, ganun. O mga ganon, di ba? Yung method ng pag-prepare ha. Oo. Pero sinasabi ko lang mga kapodcast, masarap itong salabat na to. Kapag halimbawa na namamalat kayo, Or katulad masakit ko. lalamunan. Masakit rin lalamunan. Ito ang pinaka mabisa. Oo, salabat. go-to. Okay? Although hindi naman natin sasantabi yung mga, halimbawa yung mga ginagargle na yung mga ginagargle na parang Kung ano man, oo. Pero speaking of gargle, ang isa sa mga mabisang paraan dyan ay yung tawag dito, mainit na tubig, suka, teka lang ayan. Mainit na tubig, suka, at saka asin. Yan ang mabisa doon. Pero kapag naghanap kayo ng inumin, salabat. Yeah. Okay? Exactly. Salabat is the key. Yes. Ayan. Parang nagiging healing galing tayo dito. Ano lang tayo? Di naman, not necessarily. Ano lang naman? Siyempre. Healing galing. Ano lang tayo babayaran ng mga yun eh. Anyway. Try nyo itong mga kapodcast. Kapag halimbawa na kagaya ko minsan ay minamalat ay inom tayo nito ng salabat. Yes. Sarap. Anyway, ito mapag-usapan na natin, Enzo. So, the recent lang ay napag-usapan natin syempre a while ago yung resulta ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. sa katatapos lang na FIBA World Cup. Anyways, despite of tawag dito yung mga nangyari, well, Yeah. I Dami believe nangyari. na naging successful din naman yung Yes. pag-host natin. Yeah, exactly. Siyempre, sabi ko nga nung nakarang episode, kailan ulit tayo susunod na mag-host? 45 Pagputi years na siguro yung book natin or pagkalbo na siguro tayo. mga siguro dual citizen na tayo. Maybe. Diba? 45 years na naman naantayin natin dito. Siyempre, ngayon lang ulit ito susunod sa Qatar na diba? 2027. Sa darating na linggo mga kapodcast, as of this recording, sa darating na araw ng linggo, magaganap na ang 2023 PBA Draft. September 17. Oo, ito ay gaganapin. Actually, dati pa sila gumaganap dito Saan? Sa market, sa BGC. Saan yan? Sa BGC. Sa BGC, okay. Okay, Kasi nung mga huli kasi, sa sila? Robinson's Place, Manila. Robinson's Manila. Robinson's Saan sa Manila Manila. yun? Ano yata siya, malapit sa... Alam ko lang malapit siya sa UP Manila. Okay. So may Padre Faura? Pedro Hill. Pedro Hill.
Sa may Pedro Hill yata yun. Yun. Okay. So, yun yung mga nakaraan. Pero itong darating na draft ay sa market gaganapin. Which is, dati rin, Dati rin nagdadaos doon ng ng draft. PBA draft. Di ba? Ngayon, so ang gagawin natin ngayon dito sa episode na ito, so nabanggit lang naman natin yung PBA draft. Gagawa kami ni Enzo ng isang mock draft. Yes. Siyempre, mock draft, ibig sabihin nun ay gawa-gawa lang namin. Our own opinion to. Oo, our own opinion. Bakit dito siya dapat sa team na to mapunta? Bakit ito dapat yung i-draft ng team na to? Okay? Pero syempre, tawag dito, ulitin ko, disclaimer lang namin, amin lang yon. Okay? Personal lang namin. Personal gawa lang namin yun. Kasi, titingnan namin kung ano talaga yung lalabas. Oo. Para tayong parang ang pumupos na tayo sa loto. Parang ganun. Diba? Kaya sa second episode natin, after this episode, yung susunod na episode natin, ay titingnan namin kung tumama ba yung mga namin. Tumama ba yung mga tinayaan namin? Oo, hindi naman tayo tumataya sa sa sugal eh. Hindi naman tayo nagsusugal dito eh. Sabi ko nga loto. Oo nga, pero hindi tayo nagsusugal dito. Oy, mga bata, may mga bad yun. Nanonood. Wag, no yun. No. Okay? Amin na lang. Okay. So, gagawa tayo ng isang mock draft. Pero ang saklaw lang ng mock draft natin is yung first round lang. Okay? So, ipapaliwanag ko ngayon. Wait lang. Ayan, so may tayo. Ayan. So, ipapaliwanag ko ngayon dito na, syempre, yung first round lang yung isasaklawin natin First para round, kahit papano sa interesting. Hindi lang interesting. Yung oras natin, syempre, para di tayo magtagal, di ba? May isang episode tayo, inabot tayo sa kalahati eh. Ayos. Actually, that's more like a 2-in-1. Oo nga. Oo. Pero ang gagawin natin dito is pagbibigay kami ng mga ng mga certain players kung sino yung ida-draft namin. And mamaya meron akong biggest question. Hindi lang kay Enzo, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa inyo na rin mga kapodcast. So mamaya pwede nyo i-comment sa comment section sa baba. Or pwede nyo kaming i-PM kung malakas kayo. Oh, sige. Okay lang. Pero bawal po bashing ha, wag ganun. Huwag tayo bash. Opinion naman, nire-respeta namin opinion nyo. Sana. Oo. So ang draft order kasi sa first round, Enzo, is ang kukuha ng first pick ay Terra Firma Jeep. Okay, then followed by Blackwater Bossing, and then third and fourth pick, Raynor Shane Elasto Painters. Fifth, Northport Batang Pier. 6, Phoenix Super LPG Fuel Masters. Then 7, LX Road Warriors. 8, Meralco Bolts. 9 and 10 pick, Converge Fiber Xers. 11 pick, Northport Batang Pier. And 12 pick, ang kukuha ay Terra Firma Jeep. So, walang TNT, walang SMC teams sa first round. By the way, ang Hinebra ay kukuha pa sa second round while the rest ng mga nabanggit ko, TNT, SMB, Magnolia is sa third round pa kukuha. Okay, pero ang saklaw lang natin dito is yung first round. So ngayon, meron tayong 128 applicants. Oh. Ang dami nito. Yung iba, mga nakita na natin to sa college. May iba na parang sa other leagues. Other leagues like MPBL, PSL, BISMIN, 3x3. NBL. 3x3. May iba na hindi natin narinig. Oo, ngayon lang natin narinig. Pero pwede naman natin panoorin yung mga yung mga highlights nila sa YouTube eh. Meron yung naman yan. Yung mixtape nila. Mga mixtapes sila eh. Siguro makukonvince kayo kung bakit ito. Di ba? Okay. So ang gagawin natin dito, magsasalitan kami and magpapalitan kami ng dito, ng opinion dito kung bakit ito? Bakit ito? Okay? So, simulan na natin? Game. Okay. So, ako na muna. So, first pick, ang sabi ko, ang kukuha ay Terra Firma Jeep. Sa nakikita ko, kung titingnan nyo yung ng Jeep, kakaiba yung situation nila ngayon eh. 'Di ba? Parang sabihin ba natin ng ganitong term na to? Hindi maganda. Hindi maganda lang natin na in desperate need ng talent. Oo. So, kailangan magkaroon ng mga talent dito eh. And syempre, ang Jeep kasi
kung titingnan mo, namumutik-tik ng mga veterano. Vets, oo. Oy, ilan lang yung mga nag-ano dyan ng mga bata eh. Ang siguro masabi kong nag-outstand dyan so far ay si Isaac Go. Isaac Go, Diba? oo. Sino-sino ba yan? Pero long way to go Oo. pa nga siya. Oo. Yan, si Isaac Go, tapos sino pa ba mga nando doon? Ewan ko kung nando pa ba wala na yata to si JP Calvo. Sina Balagasay, yan. Oo. Sina Christian Balagasay. Sila. Bonbon Batelier, yan. Oh, Sila yung mga nando doon ngayon sa Terra Firma Jeep din. Yung mga veterans, yan. Alex Cabagnot, Kevin Ferrer, sino pa bang mga nando doon? Yan, sila yan, diba? So ngayon, ang nakikita kong kukunin ng Terra Firma Jeep for the first pick, ito mock draft lang tayo ha. Parang ito yung consensus ng karamihan eh. Ang nakikita kong magta-top pick, magna-number 1 pick, ay si Stephen Holt. from where he is. Si Stephen Holt ay mula sa St. Mary's sa California sa Amerika. St. Mary's College yata to or high school. Currently he's 31 years old. Wow, he's pretty old. Medyo matanda na rin siya. Oo. But I watch his mixtapes, his highlights. Sa combine. Hindi sa combine, hindi siya pumunta eh. Hindi siya nakapunta. Hindi siya nakakarating ng combine eh. Pero pinanood ko yung mga ano niya, yung mga previous stints niya, yung isa sa, currently sa Romania eh. Sa Romania siya Sa naglalaro. Romania yung isa din, yung isa sa NBL Australia. He played for Brisbane Bullets. Okay. Oo. Stephen Holt, he is 6'4" shooting guard. Ang nakikita kong skills niya, ano to eh, parang all-arounder na scorer and kung halimbawa eligible to sa Gilas eh, shooter din to eh. Shooter din to, tapos he's more on steals. Ano siya, may defense, solid yung defense niya. Solid yung defense niya. Kumbaga sa NFL terms, parang Ball hawk. Oo. Yun ang term doon. Makakarami ng interceptions Oo, to. ball hawk nga. Oo, kaya puro steals to eh. Oo. 'Di ba? Ayun. So yun ang nakikita kong magda number 1 pick na pwedeng kunin ng Jeep is yun nga si Stephen Holt. Okay? And So, for the first pick ng 2023 PBA draft, I would like the Terra Firma Jeep to draft Shawnee Winston from De La Salle University. ooh, Shawnee Winston. Yes, I am so high on him. Bakit? Saan ka nakakita ng lehitimong 6'4" na point guard? I think he can play a bit of two. Kaya compare ko nga siya kay Chris Newsome eh. Pwede. Oo. Kasi, eto scoring. Pa siyang mas malaking Chris Newsome. Oo, ano bang height niya? Ano bang nakalas? 6'4". 6'4". Scoring, wala kang masasabi. He can score as many points as he can. Parang Chris Newsome din yan. All-arounder na, Okay din ba siya scorer. sa defense? Malagkit din ang depensa niya. Kung papanorin mo yung mga laro niya sa Lasal. So, I want him to wear green. Green ba ang primary ng dark? Black and green. Ganon. Black So, and green. I want him to see in green Oo. again. Yung kay Pero Stephen Holt naman, kaya ko siya pinili as number 1 pick is because convinced ako kung bakit dapat siyang first pick. Because yung talent eh. Ito yung talagang need ng Terra Firma Jeep para kahit paano mag-boost. Oo. Mag-boost yung yung talent sa team. 'Di ba? Ito talagang need. Pero wag naman sana nila ito ipamigay, please. Hopefully, he pans out. Hopefully. Pero kasi ito ang expectation kasi when you're an older rookie, dapat ka na agad, mag-produce ka na right on the from the get-go. Yun ang downside nun kapag you have little to no time to develop. Dahil, especially on his age, he's 31 years old. 31. Compare mo kay Shawnee Winston, ilang taon siya? He's 25. Parang in between na siya dapat ng prime and young player. Pero somehow, I think polished naman enough yung laro niya to produce right on the get-go and he has more room to develop. Seryoso, nakalagay dito, point guard?
Yeah. Pero ang ano niya ang tawag dito, listed position niya sa UAP sa DLSU is, minsan nag-guard, minsan nagpo-forward Syempre, pro league na to tataas yung ano mo kung power forward ka doon sa liga mo, expect mo magbaka sa, sa bigger league, let's say sa PBA, FGFF ka. So you have to adapt. Sa bagay. Kasi, nga naman di ba? We're looking after sa paglaki ng ng mga nagpapalaki tayo ng mga guards natin. Tama naman. Kasi truth be told all positions, you can teach skills but you cannot teach a person to be 6'5" for a point guard. You can teach them to shoot threes but you cannot teach them to be big. Oo. So ito na nga. Actually nabanggit mo si Shawnee Winston. Sige, diretsahin ko na. Siya kasi ang second pick ko. Siya ang second pick ko for Blackwater. Siguro kung maano nyo ko dito, ang dami ng gwardya Oo nga, medyo marami na rin. Marami ng gwardya You have, sin ba? Sin ba mga gwardya mo dun? Casio, Baser, sin ba? Ray Suerte. Diba? Pero si Shawnee Winston kasi, pwede mo siyang i-play as 3. But no, I wouldn't, if I were Coach Jeff, the biggest position he can play on my team would be 2 guard. Pero parang additional sa sa scoring sa sa Blackwater din. Kaya isa pa yan sa nakikita ko why Shawnee Winston para sa akin is second pick ko yan. Okay? So again, first pick ko Stephen Holt, then second pick ko I see si Shawnee Winston. And so I think na rin, I might go with, for my second pick, I'd like the Blackwater bossing to take na lang din siguro. Siguro Stephen Holt pa rin. Baliktad tayo Pinagbaliktad ko kasi I feel like mas mas closer ang Blackwater to competing than Terra Firma. And Terra Firma needs youth. Okay? Okay. Sige. And Blackwater, I think with Coach Jeff, medyo magkakaroon ng significant progress. I hope hindi na sila part ng top 2 next draft. Mas pababang pick. Yeah, I hope they get a lower pick. Hindi ko sinasabing na sana hindi sila mag-succeed. I'm just saying na sana mag-succeed sila. Pero pwede rin naman, tama ka naman Stephen Holt, second pick, Blackwater, para kahit papaano may additional ka sa scoring Oo. Tama naman Parang closer to sila to being to being a good team than Terra Firma. Parang mas bright yung nila yung lineup nila, mas bright side yung line, mas may upside yung lineup nila Sino yung parang primary scorer ng bossing? Actually don't have an idea to be honest I don't. Di ba yan nga nabanggit ko nga, you have Baser, you have Casio, you have si JV Casio kasi acts as their team leader. Oo. Baser Amor is their floor general on the court. Sino pa ba? Ray Suerte. Siguro mga ganyan, mga Ray Suerte. Ray Suerte. Sino ba mga may ambag sa puntos. Ato Ular. Mga ganun Yan, Ato Ular, Troy Rosario. Mostly sila, oo. Yan yung mga nabanggit natin di ba? Oo. Okay, so baliktad tayo. Kung yung first pick ko ay si Stephen Holt, tapos siya yung second pick mo, then si Shawnee Winston yung first pick mo, second pick ko naman siya. Okay? Third pick, ako ulit, okay? Third pick, for this team, rain or shine. Ang sabi ni Coach Yeng, they need a big man. Not just a big man, a shooting big man. So, kanina lang, siguro pahabol lang, napanood ko yung highlights dito, and I think magagamit niya to kapag na-drop siya sa rain or shine. Then, hindi ko rin to kilala to personally, katulad ni Stephen Holt. Hindi ko rin to kilala, wala akong idea sa kung paano laruan niya, pero napanood ko yung mixtapes sa kanina, both sa nilaruan niya dati sa US and then sa 3x3, medyo convincing din na shooting. So, who's your third pick? Ang third pick ko, kunin sana to ng rain or shine. Keith Datu. Ooh. From Chico State. He's a legit 6'8" power forward. Which is actually cool. Pwede mo siyang gamiting sentro. Oo.
Kasi 6'8 parang minimum size na yan ngayon ng... Buti nga ang PBA centers lumalaki ni. Oh, di ba? Parang yung 6'8 minimum na yan. Yeah. Oh, So yun ang... Keith Datu ang iyong third pick. Oh. Actually, he's the typical big man. Okay? Kaya niya maging traditional big and at the same time, kaya niya ring maging modern big. Ayaw ni coaching ng traditional big. Hindi siya comfortable doon. Oh, kaya nga ang hinahanap nga niya is Shooting big man. Di ba? Yeah. Shooting big. Okay. And so? Alright. So for my third pick, for my Rain or Shine Elasto Painters, I would like them to take, I think this is a no-brainer, kay Mark Carino. Kay Mark Carino. Okay, why? Kay Mark Carino, produkto ng San Beda University. 6'8" ba? 8.5. Around 6'8", 6'9". Malaki to. Legit na big man and may modern big skills. Can pass, can play inside, outside. Underrated scorer din siya sa labas. Napanood ko yung mga Very good big man. Yung mga laro niya nun sa Zamboanga Valientes sa ABL. Magaling na mahusay na big man to. Well, you're talking about kay Mark Carino, sa totoo lang para additional sa bigs ng Rain or Shine, siya na rin ang fourth pick ko. Siya ang fourth pick mo. Oo, siya ang fourth pick ko kay Mark Carino kasi para sa yung sasabi. Parang parang all-arounder na big, 'di ba? Big man. Yes. 'Di ba? And Rain or Shine badly needs these bigs. Keith Datu and kay Mark Carino. Kasi take a look at this Bo and Joel Ponferrada are aging. Accept it. Yung vets, kasi mostly tumatanda na yung big men nila yan. Si Bo, si Joel Ponferrada, and other wings nila yan. Sina Mark Borboran, sina Gabe Norwood. Pero I think, medyo may future na rin sila sa I think they found their, forwards of the future, I guess. Hope so. Investing, kumbaga sa insurance nag-i-invest para sa future. Yes, exactly. Diba? Sa mga dyan, yung ang tawag mo dun sa trabaho ng insurance. Mga insurance agents dyan, freelance man yan or nasa kayo, sa kumpanya mo kayo. Correct as kung ganun kung ganun yung scenario. So yun nga, third and fourth ko, Keith Datu and kay Mark Carino. And so? Fourth pick, Rain or Shine, I'd like them to take, medyo hot take to. Medyo hot take tong pick na to. Uy, hot take. Merienda mo ba kanina ay hot cake? Then nag 3-in-1 tsaka nag-biscuit ako kanina sa sa SM. Okay. Yun lang binili ko. So, okay, game. Fourth pick for Rain or Shine. Since sabi ko na rin kanina, their core forwards are aging. Mark Borboran and Gabe Norwood, and I want someone... Sama mo si Mac Bello. Mac Bello also. Maybe, just maybe, they can draft, since na-address na natin through kay Mark Carino yung third pick, I think I want them to draft from Australia. Ooh, from the land down under. Place of birth niya yon. Ganun ba? Okay. So I'd like them to draft Cade Flores from Arellano. Uy, husay. Cade Flores. Kaya nga sinabi ko, kaya nga emphasize ako na yung forwards nila, yung core forwards nila are aging. I believe tama yung nakuha mong pick. You know why? Bakit? NCAA Season 98 Rookie of the Year. He wouldn't get it if hindi niya deserve yun. He's also part of the Mythical Five. As a rookie for Arellano University. And he's actually pretty young. Ang ganda ng mga highlights niya. Kung papanoorin mo yung mga clips niya sa Arellano, sa NCAA, ma-e-ellipse ka. Tama yung naging tama yung naging pick mo dyan. Okay? Cade Flores. So, he's just turning 25 sa 29. Actually, magpapadraft din yung, di ko sure kung magpapadraft din dyan siya yung kasama niya sa Arellano, si Travis Mantua. Pero Cade Flores. Part din siya ng all defensive lineup ng NCAA season 98. That would be big for Rain or Shine kasi I want them they have traditionally speaking yung pick Rain or Shine, kompleto yan, guards, forwards, centers, very complete.
Man. I think magiging underrated and deadly yung duo nila ni Santi Santillan. Him at 3, Santi at 4. That would be deadly. Tapos parang ano na lang, gagabay na lang sila ng mga veteran Yan, forwards. sina Mark Borboran, sina Gabe Norwood, Yeah. sina James Yap. James Yap pa pala. Oo. Nasa Raynor Shine pa pala siya. They're, Diba? oo. At least yung nabanggit mo kanina na nagsisecure ng future ang Raynor Shine. Yung guards nila pretty much secure na yon. Rain ang bata kay Sir Future. Pero tanong ko lang, paano mamamanage ni Coach Yeng yung ganung kabatang lineup ng Raynor Shine? He's a miracle worker. Safe to say he's a miracle worker. Okay. Ano ba yung ano yun? Ano bang praise and worship? Ano bang Waymaker. worship song yun? Waymaker, di ba? Alam niya ng mga ano yan. Alam niya ng mga kapatiran natin yan. Okay. So yun. He's my pick for Raynor Shine, Kid Kid Flores. Flores. Banger pick. Woo! Fifth pick, palagay ko dito tayo magkakasundo. Who is that? Sinong kukuha? Northport. Northport ang kukuha. Kunin nila to. Wala ka ng Nico Elorde. Wala ka na ring Robert Bolick. Pero pag kinuha nila to, parang hindi na wala yung dalawang yun kasi nandun sa isang tao yan eh. Who's that guy? Fifth pick, the fantastic Fran Yu. Exactly. No-brainer. Actually, pinaglaro na nila siya, di ba, sa preseason? Sa on tour. Sa on tour. Preseason nga. Oo. Fran Yu, fantastic. Partida nung finals ng season 98, ejected siya, suspended siya ng game 3. Di ba? But they still won, actually. They still won. Nag-night-night pa nga siya sa labas ng Inari Center eh. Fran Yu, I think, popular name na yun. hindi, ikaw, tingin ko yan rin yung fifth pick mo. It's a no-brainer. They need a point guard. They have 2 draft picks and I think Coach Bonnie is just intimidating teams into not taking him. So, Fran Yu din sa'yo. Oo. Fran Yu May din. sinabi kasi si Coach Bonnie. Coach Bonnie ba nagsabi nun? Na kukunin nila sa third round si Fran Yu. Gusto na pang third round talent si Fran Yu. Kasi according sa nabasa kong article, I think sa Tiebreaker Times ko yata ito nabasa, ang target sana nila sa 5th and 11th pick sa first round is bigs. Okay. Bigs. Kasi, say no more. You get your franchise point guard again. Hindi kasi, eto, sa pakiwari ko lang dalawang bagay yan. Bakit third round yung pa kukunin si Fran Yu? Number 1, parang pinababa nyo yung draft stock niya. And number 2, parang binibigay mo na siya sa iba. Kumbaga, sa kanta ni Moira, Pinapaubaya mo na I si think Fran mind Yu. games niya lang yun. Mind games niya lang yun sa other teams na Pero I think, to pass up on Fran Yu. mind games lang yon. I want na makuha to ng Northport. All boxes, talent, need ng team, fit, positional fit, need nila ng lead guard. Wala na silang lead guard ngayon. Okay. Tama ka nga di ba? Mas primary scorers mo, sino ba? Arwin Santos? Arvin Tolentino. Di ba yan ang mga mo? Primary scorers mo ngayon sa Yes. Northport? Yes. Recap nga muna natin. Yung sa'yo. Ito, nililista ko yung sa'yo. Okay. So, ang first pick mo, Shawnee Winston. Second pick mo, Stephen Holt. Third pick mo, Kemar Carino. Then fourth pick mo, Cade Flores. And then fifth pick mo, ay si Fran Yu. Yes. Akin naman, Stephen Holt, first pick. Second pick, Shawnee Winston. Third pick, Keith Datu. Fourth pick, Kemar Carino. And fifth pick, Fran Yu. Excuse me. Okay. Sixth pick, who will take the sixth pick? Phoenix. Dalawang shooting guards yung choices natin dito. I think yun din yata yung sa'yo. Are we on the same page? Hindi ko alam basta ang sasabi ko, may dalawa akong pinagpipilian para dito. Okay? So, who's your pick? Ang hirap mamili. Parang, hindi ko masasabi. Pag nasabi ko yung isa, iano nyo naman kami. Diba? You'll go after us. Diba? Pero sige, ito na lang maganda dito.
may binanggit sa akin to nung previously. Bakit siya dapat yung nasa 6th eh. So Phoenix, kunin nyo to as 6th pick pamalit sa iniwang slot ni Matthew Wright. Keith Jimenez. Sheesh, bro. Keith Jimenez. Si Matthew Wright. Keith Jimenez. Matthew Wright, we know him na all-around scorer yan. Oo. 'Di ba? Pero minsan may pagka-shooter din yan minsan eh. 'Di ba? Pero ito si Keith Jimenez, kung papanoorin mo yung mga niya sa MPBL, he's a stud. Isa siya sa mga gatasan ng puntos ngayon sa Jensen. Sa buong liga ka mo. Alongside with, sa team, sa Jensen. Alongside with John Wilson. It's raining threes, baby, sa Jensen. So, Keith Jimenez. Christoph Jimenez. Kailangan ng gatasan ng puntos. And Keith he's Jimenez, just 26 years old. Oh, see? A product of University of Perpetual Health System Delta. Okay. Dating bata yan ni Coach Mabs. Di ba? Tapos ngayon, saan ba siya ngayon? Saan nga ba siya ngayon? Parang, di ko alam kung simple grind na rin yata siya. Simple grind ata. Kasi dami na ring stars na nandun eh. Di ba si Coach Jolo Tamayo? Ata? Oo. Si Paul. Siya yata yung nag-ano dun eh. Siya yata yung nag-ano dun sa simple grind eh. Trainer, ganun. Sige. O ikaw naman. 6th pick, Phoenix. I think we're on the same page then. They need a legitimate scorer. Just yung tipong give him the ball scorer. Keith Jimenez din. Terence Romeo will approve my pick. Give Phoenix Christoph Jimenez. Keith Jimenez din, di ba? Kasi sa PBA, truth be told, kailangan mo ng ganun player. Kailangan mo yung ganun player na just give him the ball. Lalo sa clutch moments, make points guard, it doesn't matter. At saka isa pa kasi, bukod dito, kung halimbawa makuha ng Phoenix si Keith Jimenez, may isa pang pwedeng gawing gatasan ng puntos ngayon sa Phoenix, si JV Mocon. Sino ba big man nila ngayon? Actually, they're looking for a big man too eh. Pero medyo scarce kasi sa big man ng draft eh. Di ba? So medyo itong approach na ginamit namin, I don't know if ito rin yung perspective mo dito ha. But the approach that we took dito sa pagpili na to kay Keith Jimenez is best talent available. Best talent available. Mukha nga kasi fit pa. Need nila ng ganong klaseng player. Ang laki ng void na iniwan ni Matthew Wright sa kanila. Totoo. Okay, ako na ba? Yes, 7th pick. We'll take them. 7th pick. Medyo mahirap mahirap pagpilian din to Yung isa kasi, sino bang kuha na 7th pick? NLEX Road Warriors. NLEX. Kung gatasan ng puntos ang usapan, you have Kevin Alas. You also have Philippania Mogan. So loaded na yung backcourt mo. You also have Philippania Mogan. Nabanggit ko na. Philippania Mogan. Chris Rosales, I mean. Chris Rosales. Si Chris Rosales. Point guard. Backup point guard and at the same time, defensive point guard din. Si Chris watching TNT Reno siya. He's a pretty good defensive point guard. Yes, And mga ganong klaseng player nagtatagal sa liga yon. Actually, may dalawa dito na pwedeng na pwede mong pagpilian dito eh. But if I were NLEX, kunin nila tong pang backup kay Kevin Alas. I don't think gagawin nilang backup any favor. Who is he, by the way? Produkto ng Menjola. Bago ka baka mamaya inisip mo. May apat na school sa Menjola. Okay. Chill. Joke lang. So, produkto ng Menjola, siguro maganda na kunin nila to. James Kwekutey. Kwekutey. James Kwekutey. Hindi ba magiging redundant yung question ko lang, hindi ba magiging redundant yun kay sa skill set ni Kevin Alas? Or youth infusion? Parang ganun. Pwede Pwede mga triggered lineup sila.
Sino ba coach nila ngayon? Frankie Lim. Frankie Lim, oo. Mm-hmm. So, pumiyok pa ako, my bad. Oh. So, 7th pick. Oh, 7th pick. Yan nga. Kasi isa pa doon na, ang kailangan natin dito is pang backup sa mga ano. Kung hindi pang filler, pang backup sa sa mga stars. Oo nga. 'Di ba? Ikaw naman. I'm thinking of 2 players but I think ito yung best fit for NLEX style. Ang dami nilang need, truth be told. Ang dami nilang need. They need either a point guard, they need talent sa wing. Sino bang primary wing nila? Nang alin? Ng NLEX. Ngayon si Sean Anthony. Sean Anthony and he's aging. So I feel like I would like the NLEX Road Warriors to take Mahirap pa? Mahirap yung quiz na to, to be honest. Ang dami naman kasi ito, 128. Oy, sabagay, ginusto rin naman natin to eh. We wanted this. Okay. Hot take, medyo hot take to. I would like NLEX Road Warriors to take I would like them to take Zave Lucero. Zave Lucero. He's a legitimate 6'6" combo forward from University of the Philippines, Diliman. Athletic forward. Athletic forward. Athletic forward, Zave Lucero. And he's just 24 years old. Ano yan? Pagdating sa wing department, tulungan sila dyan ni Carl Tamayo. Ang laki ni Carl Tamayo, 6'9". Parang hindi na nga wing yun eh. Oo nga eh. Parang big man na yun eh. Local. Minsan kasi may pagkakataon kasi nani na pinagsentro din minsan si Carl Tamayo. Pwede yun, diba? Pwede yun eh. Kapag halimbawa, ang mga ang lineup na mo ganito, let's say, walang Malik Diop sa UP, may Carl Tamayo ka. All Filipino. Kung all Filipino ka, ganitong lineup mo. Kagulangan, JD Kagulangan, yung tumo, Harold Alarcon, then James Spencer, Zave Lucero, and Carl Tamayo. Pero, bahala ka kung sinong gusto mong front court mo, either Lucero or Tamayo Galinato. Okay? Kung all Filipino yan, kung wala kang Malik Diop sa lineup. So, Zave Lucero. Okay? Actually, kakasundo tayo sa 5th and 6th pa lang. Yung 1 and 2 medyo baliktad eh. Medyo baliktad tayo dun eh. 8th pick. Eto, hot take to. Hot take. Who will take the 8th pick? Okay. Hot take ito. Sino kukuha? Meralco Bolts? Meralco Bolts. I believe kailangan din nila ng additional big. Or do they? Kasi sobrang small ball. Hindi. Yung laki niya, sakto lang. Sakto lang for Sakto for a lang. Luigi Trillo big man. Oh, sakto lang. Mukhang naman to eh. Mukhang suswak din naman to eh. Lalo't rin to. Mahusay mamisikal. And parang magaling makipag-utakan to. Kasi ang Luigi Trillo ang head coach ng Meralco. Yes. Tama, no? Yes. May sarili siyang brand of basketball. He's a more fast-paced, physical. Parang hindi rin nawala si Coach Norman, pero mas wild nga lang itong approach ni Coach Luigi. By the way, sino yung pipiliin? Eto nga eh. Sinasabi ko nga, mahusay sa pisikalan. Gusto ko yung laruan niya eh. Yeah. Mahusay sa pisikalan at mahusay din makipag-utakan. Okay? Hindi ko alam kung yung makakabangga nitong mga big man is uubra sa kanya to. Taga Intramuros. Letranista. Louie Sanggalang. May trash talk game to. Actually, medyo brush kasi yung style ni Coach Luigi eh. At saka isa pa kasi, alisin mo yung mga padila-dilang ni Sanggalang. Nakikita mo yung sa letran, di ba? Oo, para siyang big man na Calvin Abuevo. Oo. Pero, kung physical na usapan, lalaban to. He wants it. Lalaban to. At least naman kung halimbawa na
Sino ba yung starter nila? Almasan? Oh, usually Almasan. Raymond Almasan talaga muna. Isasab nila dyan si Cliff Hodge. Si Cliff Hodge, di ba? Not as a true center, ha? Oo. Pero ngayon, siguro ilalagay na lang nila sa 4 position si Cliff Hodge. Original position niya. Oo. Tapos ito naman yung ipapasok. Oo. Di ba? Si Luis Sanggalang. Luis Sanggalang. Very Ngayon, physical, 6 question. foot siya? 6'6". Can you check? Tama ba? 6'6". Luis Sanggalang is... Wait. Hindi ko masundan yung line. 6'4"? Pwede na. Oo. Regardless ko anong height niya, di ba? He can run He can run naman. Pwede yun na. ang gustong big man ni Coach Luigi. Even siguro si Coach Norman. Tama. Kikiligin yung dalawang yan sa ganong klaseng big man. Sigurado yan. Speaking of Coach Norman, kinuha siyang consultant ng San Beda Red Lions. Ng rival ng Letran. Di ba? Apparently. Luis Sanggalang. Meralco Bolts badly needs him. Okay. Ito medyo controversial yung pick ko na to be honest. I feel like it is a tad bit sacrilegious. But the 8th pick na gusto ko for Meralco Bolts, I would like them to draft from from Commonwealth. Diliman College? No. Commonwealth? Basta dadaan ka ng Commonwealth. Diliman College yun. No. Wait. UP. Diliman yun I would... ano yun pagagaling mo ng Pilcoa, papasok ka ng University Avenue. Yun yan. So, I would like Meralco Bolts to take Richie Rivero. Controversial. This is a bit controversial. Pero kasi you have to understand na yung wings nila ay aging na rin, and he's athletic enough for that for a Luigi Trillo forward. Guard for combo wing. Nakikita mo ba na mag-fit siya sa Mag-fit siya sa sistema ni Coach Luigi Trillo? Is he physical enough? Oo, pwede naman. Parang ang iti-take niyang role siguro, parang si Cyrus Baguio nung time ni role in terms of role. I'm not comparing him to Cyrus Baguio. Cyrus Baguio is amazing. Safe to say, but yung role na nilalaro niya under Coach Luigi, yung ganong klaseng role, I think he'll play that. Share sila ni Chris Newsome while he's developing, and I think Meralco like sexy picks. Pero kasi ang laruan kasi ni Coach Luigi Trillo, nabanggit nga natin, physical, ang mahilig siya sa aggressive play. Aggressive, his athleticism can be used sa ganung paraan. Offense, defense. Tsaka kailangan lang nila yung medyo alam mo yung pampreno lang kapag sobra sila sa sa gas. Yung ika nga sa electrical terms, yung fuse ba kapag nag-overflow yung kuryente. Parang ganun yung nakikita ko sa kanya na role. Medyo hesitant pa ako nung una nito, pero I feel like matutuwa lalo pag ginamit mo siya like a combo guard forward ganun na role. Pwede naman. Sino bang mga currently sinong mga gwardiya mo sa Bolts? You have Aaron Black, you have Anjo Karam, Chris Newsome. Sino pa ba? I'm not saying na papalitan niya si Chris Newsome, ha? Tsaka kasi, Chris Newsome is Meralco. Parang 1-2. 2-3 si Richie Rivero. 1-2 si Chris Newsome. Yes. And he's the franchise player of Meralco Bolts. He's the guy. At saka kasi para may additional na sa wing. Kasi tumatanda na rin naman sina Alain Maliksi. Yeah. Alain Maliksi, Bong Quinto. Well, actually, okay, naisip ko lang din I mentioned Bong Quinto. We mentioned Alain Maliksi. There's scoring wing. Pero yung defense nila underrated. Pero kung pagka-depensa ng usapan, sakto tong si I think si Richie. Coach Luigi can utilize his innate athleticism to be an aggressive, to be a Luigi Trillo player.
And Luigi Trillo players are wild offense defense. It's Okay. their team's gonna be electric. No pun intended. Okay. Okay. Ninth pick naman tayo. Converge. Okay, Converge. Nakakailan na tayo? Siyam na. Almost tayo? Almost 45 minutes. Oo. Pero dami natin na pag-usapan. Oo. Ninth pick. I think Converge needs a win. So that's why I'll pick Zave Lucero. Doon mo naman ilalagay si Lucero. Yes. Parang paano mo siya i-utilize doon if you were Coach Aldin? Parang power forward, ganun? Pwede. He can do both eh. Upsize version ni kung Hinebra fan ka, mamimiss mo si Chris Ellis sa kanya. Oo nga. Di ba? Mamimiss mo si Chris Ellis sa kanya. High flyers, athleticism. Meron niya Oo. si Chris Ellis, pero Alam mo when kung you're hindi pa nga looking... magpapadraft ngayon sana si Zave Lucero, I would like San Miguel to take him. Oo. Ano yung sasabi ko? When you see him play, si Zave Lucero, then you will miss Chris Ellis. Mamimiss mo, oo. Very athletic, can. So far, nakikita kong Chris Ellis sa Hinebra franchise na nga. Sa Hinebra franchise. For me, Jamie Malonzo. Akin lang yun ha. Akin lang. Sige. Oo. So, Zave Lucero. Zave Lucero ang... Kasi kung titingnan mo binigay nila sa Magnolia si David Morel. Mural, oo. Wing din yan. Diba? Parang ganun din. Parang nakikita ko magiging project din ng Magnolia si David Morel. By At the way. UP din. Isko si David Morel. UP din yan si David Morel. Okay, your turn. Ninth pick, Converge with the looming free agency or trade kay Maverick Ahanmisi. Yeah. Speaking of Maverick and Missy, ang pinag-aagawan siya ngayon ng Hinebra at TNT. Many teams are offering. Kasi I don't know if free agent na ba siya or subject for trade. I think he's free agent. Free agent na, ganon. So, with that being said, I need a new scoring guard for Converge. Ooh. Okay. With the looming of Maverick Ahanmisi. So that's why I want Converge Coach Aldin and Converge Fiber Xers. Tama ba? Converge Fiber Xers. Fiber Xers to take James Quecote. Sa'yo na, doon mo naman lalagay si Quecote. Yes. Kasi nakita ko na yung may potential void na iiwan si Maverick Ahanmisi. So you need an upgraded scorer. Oo. And magfi-fill ng void na yon. At the same time, youth din kasi I feel like Converge is headed towards a youth movement. Ilang taon na ba siya? 23. James Quecote is 23. 25. 25, sorry. 25. 25. Oo. He's a 6'2 guard. 6'2 guard. Oo. Nakita naman natin yan sa San Beda na he can produce a lot of points. Na iba lang ang kwento nung seasons 97 and 98. Although no season 97, it's all about him. Mostly one-man show siya nun sa offense. Then nung season 98, iba-iba na yan. Hindi na lang siya yan. Nakikita mo sina Ralph Penuela, sina Dami Kuntapay, si JB Bayo. That's why they had that success. Kaya naging successful din somehow yung San Beda nun. Oo. Diba? Kasi tinulungan nila tinulungan nila si James Quecote. Ang kinaganda naman kay Quecote with San Beda, siya na yung umalili kina Bolik, kina AC Soberano. Oo. Diba? Those guys. Nag-step up. Oo. He took the show. Yes. Diba? So, ako na ulit. Oo. 10th pick. Oh my, ang hirap mamili. Ang dami nito. 10th pick. Okay. Napili ko na pa. Okay. 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 Etong player na to, sa swak to, I think, ang pwede niyang ma-contribute sa team, sa Converge,
Scorer, actually siya yung lead scorer ngayon sa team niya sa current team niya Scorer, or mali, one of the lead scorers. One of the primary scorers. Yung defense niya is very underrated. Napakinggan ko yung sinabi ni Juanito Gregorio, ni Coach Juanito Gregorio sa kalalabas ng episode ng Shoot First. Sabi niya, itong player na to, yung build ng katawan niya, parang panggilas. Well, nakita ko yung physique niya. Mukhang tama nga si Coach Juanito. Tama siya ng assessment. Mukhang naniniwala ko sa sabi niya. Mukhang tama siya dito. Kasi, medyo hot take na naman tayo dito. Naging teammate na to ni Justin Arana. Arellano. Oo. So, sino ang... 10th pick? Kabalen. Kapampangan. Archie Concepcion. Arellano. Pwede Guard. Guard siya, no? Guard. Although sa Pampanga Giant Lantern sa MPBL, ang laruan niya doon is 2-3. 2-3 Archie Concepcion. 2-3. I think he'll play more like 1 and 2 sa PBA because it's PBA. Ito Sa bagay, oo. But I think for round 2. Oo. Diba? Archie Concepcion. Sino ba lead guard ng Converge? Parang point guard nila. Andun yata si Aljun Melesio. Oo, pwede. Si Mike Tolomia nandun din. Diba? Nandun rin sa poder nila si Adrian Wong. Oo. Diba? Adrian Wong, one of the better shooters. Yeah. Okay, ikaw naman. So, Converge, medyo nahihirap, to be honest, nahihirapan akong, parang, what do they need ba? Yun ang question in mind ko. What do they need? Pero I think with this pick, since 10th pick naman na to, maybe I'll go for best talent available na tayo dito. Kasi 10th pick na nga ito, like, pwede, sige. Oo. Sige lang. Oo. So, Converge, saan ba sila deficient? Ano yung parang nila? Ano yung, nila, yung need nilang something? Yeah. Okay. Okay. I think I have found something na na papwede for Converge. I think they could go for ang hirap. To be honest, ang hirap. Sino bang pipiliin ko? Sinong pipiliin mo? Yeah. Yan ba ito? Wait. Speaking of talent, parang trip kong kunin ng Trip kong kunin ng Converge to. Best talent available tayo dito Oo. Rafi Verano. Rafi Verano. Wow. I-flood muna natin yung guard rotation nila for the meantime. And he can play wing then at the same time, ha? Oh. Yun nga wing player, alam ko, wingman yan guard wing, in between. Si Rafi Verano Maganda yung pinapakita ngayon both sa Ateneo and currently sa Quezon Huskers. Para may para may ka-help din si Jeron Teng. Oh, di ba? O parang mala Jeron Teng yata laruan yan Di ba? No, ka-rival pa ni Jeron Teng Oo nga, di ba? Rival school, from rival school. Ateneo. Oo. Speaking of Ateneo, ito naman, may napili na akong 11th pick. O for Northport. Oo, Northport. Sino yan? Nabanggit mo, tenista? BJ Andrade. Siya to si Brian Jason Andrade. BJ Andrade. Northport is a guard. 6'1 guard. Back up siguro. Pwede mag-back up kay Franyu. Pwede to. Ito, yan sa'yo. Ito naman sa akin. 11th pick, Northport. Sabi ni Coach Bonnie, need nila ng big. I think they can mold this player into a true PBA big man. Maybe they can take Brandon Bates from De La Salle. Brandon Bates. Since need nila ng big man niya. Pwede. So, 2 boxes check tayo for Northport. Okay. 2 boxes check for Northport. Oo. And then 12th pick. Terra firma. Maybe, siguro, ang tunog dito sa mga kapodcast natin, disrespectful. Parang pinababa natin yung draft stock dito. Pero sa tingin ko, sabi nga ni Enzo,
best talent available, Richie Rivero. Pwede. Oh. Especially that Kevin Ferrer may not play for a year because he suffered an Achilles injury nung on tour. Yes. He tore his Achilles. Diba? So best talent available, ano na lang. Oo. Medyo siguro, kung disagree kayo sa sasabi ko na 12th pick lang siya, no? Si Richie Rivera, ang galing-galing na yan di ba? Di comment nyo sa ibaba. Sige, babasahin namin yan, di ba? Babasahin namin yan kung deserve ba niya yung 12th pick or kung gusto niya mas mataas sa pick, walang problema. Kahit top pick pa yan, sige, walang problema. Okay. Last pick, best talent available lang. Kasi, kung ang need ng Terra Firma, ang daming need nila eh. Ang daming need ng Terra Firma na players. Sa totoo lang. Truth be told. So, in my opinion, the 12th pick na pwedeng piliin ng Terra Firma in my mock draft is dead silence, charot. Si ano na lang, Homer take to. Ilagyan na ba siya? Sino nga kong first pick position ni Winston ang pinili kong first pick? Oo. I think we forgot this guy. Uy. He surprised people sa he surprised people sa draft by being one of the better shooters. Yeah? One of the better shooters sa combine. Yes. So, for my 12th pick, Terra Firma Jeep, I would like them to take as best talent available and filler sa iiwan nga munang pansamantala ni Kevin Ferrer for maybe a year. Kent Tuffin. He is the parang 3-point shootout champion sa draft combine. Best talent available tayo dito. Oo nga naman, oo. Kent Tuffin, player comparison ko sa kanya, Jared Dillinger, but alam ko right-handed ba? Parang ganun. Right-handed na Jared. He's a shooter. He's a true shooter. And he's pretty big din. Parang Kevin Ferrer din in size. Underrated shooter si Jared Dillinger. Yeah. He's a true shooter talaga. Eto, true shooter talaga. Pero may parang nakakaramdam ako ng vibe sa kanya ni Jared Dillinger. JD, oo. Oo. Diba? But yun nga, yun ang feel ko dito kay Kent Tuffin. Good, parang clone ni Kevin Ferrer. Pero with more experience since naglaro nga rin siya sa New Zealand. Oo. Diba? And I think he's eligible yata to play for the national team of New Zealand eh. Oo. Diba? He's a pretty good shooter. 3-point shooting is laging all for it ang kailangan natin yan. Kahit ipamigay pa ng Terra Firma yan si Kent Tuffin, kahit sinong team dyan, kailangan yan. Diba? Okay. So, i-recap nga ulit natin yung pasensya na ako, medyo drunk yung ilang takes ko dito. Ikaw lang ba? Okay. So, usin natin sa labat ko. Yan. ASMR. Kailangan ASMR. Okay, so recap nga natin. Ito yung ko. Ito yung parang mock draft ko. So, first pick, Stephen Holt. Second pick, Shawnee Winston. Third pick, Keith Datu. Fourth pick, Kemar Carino. Fifth pick, Franyu. Sixth pick, Kitty Menes. Seventh pick, James Kwekutey. Eighth pick, Luis Sangalang. Ninth pick, Zave Lucero. 10th pick, Archie Concepcion. 11th pick, BJ Andrade. And then 12th pick, Richie Rivero. So sa akin naman, ang top 12 ko is at 1, Shawnee Winston. Number 2, Stephen Holt. Kemar Carino at 3. Cade Flores at 4. Franyu at 5. Kit Jimenez at 6. Zave Lucero at 7. Richie Rivero at 8. James Kwekutey at 9. Rafi Verano at 10. Brandon Bates at 11. And Kent Tuffin at 12. Yung yung 10 to 12 pick mo, parang masasabi kong pang underrated talaga. Oo, medyo hot. Underrated yung, hindi sa hot take, parang
underrated yung talent Oo. talaga eh. I believe yung pinili mo medyo good choice yan eh. Oo. Produkto ng good choice mo. Lalo't naniniwala ako na pinili mo si Cade Flores. Yes. O ba sabihin niya, bakit ikaw di mo pinili? Ano ba, sa di ka pinili? We think differently, sa totoo lang. So, I thought about my picks. He thought about his picks. Oh, kayo, baka may sarili rin kayo. So, gusto namin mabasa yan sa comment section. Yeah. Okay? Babasahin namin yan sa comment section sa ibaba. Kung, may iba kayong first round picks, let us know in the comment section sa ibaba. Okay? Then, sa susunod na episode, pag-usapan namin ni Enzo yung resulta ng draft and titingnan namin kung alin din yung swak at hindi. So, magdadala kami dito ng red ball pen. Yes. Marami ako niyan. Marami ako sa pencil keys ko. At kumbaga sa classroom, magkakaroon tayo ng item analysis. Item analysis. Sinong tama sa 1? 2. Bibilangin yan eh. Sino tama sa number 1? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos pag yung isang tao doon maraming hawak na papel, ano nila yon? Halimbawa, tama tong 4 na papel na hawak ko. 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Eto na ngayon. Okay. Bago tayo matapos, Enzo. Eto na ngayon, yung parang pinakamalaking katanungan ko. Halimbawa lang. Magbabanggit ako ng 5. Okay. Then? 1 GDL. RJ Abarrientos. Justin Baltazar. SJ Belangel. Renz Abando. Okay. Anong tanong? Sino sa 5 ito in order ang kukunin mong first to 5th pick? So, kailangan ko ng kodigo. Sino yung first to 5th para lang para guided yung aking choices. Ito, ballpen. So, ayan, meron akong copy dito. Sige. So, sino wala sa listahan yan, wala dyan sa listahan. I mean yung list ko lang dito ng team. So, 1 GDL. 1 Gomez Eliano. RJ Abarrientos. Justin Baltazar. SJ Belangel. Renz Abando. In a vacuum to. So obviously, I feel like Terra Firma will take Renz Abando. No-brainer yon. Blackwater, I think they'll go for 1 GDL. At 2. At 5, skip ko muna yung sa Rain or Shine. At 5, I think Northport will take SJ Belangel. Best fit. Oo. Okay. So the rest 3 and 4. So nabanggit mo na si 1 GDL. 1 GDL ba yung 1 mo? Renz Abando, then 1 GDL. And then yung 5th Justin Baltazar. Yung 3 mo. 3. Justin Baltazar. Si RJ Abarrientos. And si SJ Belangel. Best fit ang criteria ko dito sa Northport, ha? Actually ako, kung sasagutin ko yung tanong na yan, agree din ako sa Balti Turos. They need big man. Yes. How sila sa big man? Pero, ang number 1 ko para sa akin na kailangan ng kapalit ni Alex Cabagnot. Sino kaya yan? SJ Belangel. Pwede, somehow. SJ Belangel. Ang number 2 ko, doon ko ilalagay si Renz Abando. Pwede. Oo. Ang 4 ko, somehow agree din ako, RJ Abarrientos. And then yung pang-5 ko, which is, yun nga si 1 GDL ang ko. Tama, SD pala. Tama, 1 GDL yung yung pang-5 ko. Big so, Belangel, Abando, dito, si Balti, Justin Baltazar, RJ, and 1 GDL. Yan naman yung sa akin. Yan ang pinaka-fantasy of all fantasy drafts. Oo. Pero pag point guard ang usapan,
Pag point guard ang usapan, eto, huli na lang to Huli na lang to. Sige. Start bench cut. Sige. Start bench cut. Sige, sino yan? SJ, RJ, Jerome. Ang hirap. Ano bang hinahanap? I have to ask myself Hindi na to first. draft Start bench cut. Oo. I have to ask myself first, what do I look for a point guard ba? Mhm. I think for me, a point guard, in its purest sense, I want someone who can direct the offense and can score. Yun na ngayon ang point guard. Okay. Ngayon ngayon. Mhm. And I feel like I will start with Sam Joseph Belangel. SJ ang start mo. Yes. Sinong bench mo? I think one of the underrated characteristics of is playing defense. So maybe ang hirap. So, to be honest, ang hirap. Mhm. I'll go with Jerome Lastimosa, and he's pretty big and he's a bit bigger. Oh. Is he around 6? Feeling ko mawala pang 6 siya eh. 5'10", 5'11". But definitely, I think he's bigger than the 2. Oh. And so nga, Kakat mo si RJ. it's a hard choice. Mhm. Pero impressed din naman nga kasi ako kay Jerome Lastimosa. Oh. Parang siya eh. Future LA Tenorio. Yun ang nakikita ko kay Jerome. Although it's a long stretch, pero it's a stretch to say. Pero ang kinaganda naman kay Jerome, nalala ko nung SEA Games din. Ang laki ng naging role niya doon. Oo. Defense. Oo. If he chose na magpa-draft na ngayon, I think he's a draft ready guard. He's a pretty draft ready na pro ready. Ready, like you can throw him game 1. Starter, point guard, Jerome Lastimosa. Boom. Sayang I think he can play na rin. Sayang lang kasi may tama eh. Saan ba tama niya? ACL daw eh. Oh, Oh. gut punch. Lalo pat last year na niya sa Adamson. Diba? Pero sana makaabot. Oo. Sana makaabot pa kasi siya na yung magiging go-to scorer nila ngayon eh. No, actually, alam ko sa college hoops sa UAAP, kapag ikaw ay na-injury, you will be granted an extra year of eligibility. Parang ganun talaga ang rule. Mm-hmm. Not counted sa eligibility year mo yung may injury year ka. Oo. Like Mr. Shoot First himself. Nagkaroon siya ng extra year sa UP kasi he tore his ACL. Oo. So sana ganun din kay Kung hindi siya makapaglaro this coming season 86. By the way, September 30 ang season 86 ng UAP. And NCAA September 24. 24 sila. September 24. Whose school? NCAA, JRU, then UAP, UE. Nakita ko na yung nila, yung slogan nila fueling the future. Pero sa world the fueling. Yung emphasize yung U and E. Yes. Genius design. Ang ganda, ang galing nga, di ba? Okay, so yan naman susunod na abangan natin. Did we hit? Did we miss? Oo, kung tumama ba yung mga namin. Pwedeng tumama, pero sa ibang pick. Or not at all. Nasa mga susunod na round pa na picks, di ba? Oo. Pero hopefully, maski man lang isa. Pero parang may isang team kasi na may clue sino yung gusto nila eh. May clue sa sino yung gusto nilang particular player. Base dun sa mga natin? And sa hints na binigay, may isang coach kasi, I will not mention the name, na nagbigay ng hints sino yung gusto niya, anong klaseng player yung gusto niya i-draft. And based on the list, I think alam ko na sino yung gusto niyang i-draft. Okay. Pero pwede ba nating siguro off mic tayo. So we just had a mini executive session. Ayan. Okay. So, di muna namin i-disclose pero malakas siguro nabanggit na namin yon. Balikan nyo na lang. Okay? Balikan nyo na lang sa mga nauna na naming nasabi. So, after ng draft, susunod na yung mga power rankings na. Di ba? Pero, ang una nating pag-usapan ay
NCAA. Oo. Kasi ito na yung mas mauna eh. Oo, power. Ito yung mas mauna eh. September 24 sa MOA Arena. Okay? So, Enzo, social media? Social media sa Instagram at FNRMLNC, sa Threads at FNRMLNC, and I'm still not used to this, sa X, formerly known as Twitter, at FNRMLNC. Lahat ng social media accounts ko hindi naka-private, so makikita nyo lahat ng kaewanan ko dun. Yes. Lahat ng mga ano yan, lahat ng mga pinagsabi ko doon, lahat ng nonsense ko doon, lahat ng rants ko doon, nandun. Then pati mga ganap sa NFL. Yan. Yeah. Pag may tanong kayo about sa NFL, he's the right guy. Yeah. Para tagtanungan nyo. Pero syempre, kung NFL fan ka man, kahit ibang team ng NFL yung yung supportan mo, siya kasi Kansas City Chiefs fan ako. Oo, di ba? I think many people know that I'm a huge Chiefs fan, especially I was impressed with Patrick Mahomes. Kahit ibang team ka man, okay? Kahit ibang team ka man, pero pag gusto mo ng usapang NFL, bukas exactly. You can DM him. Bukas ang niya. Bukas ang social media niya, bukas he's willing na mag-DM. Just remember, the Dallas Cowboys will Kalbo. Just remember this. The Dallas Cowboys will not make the Super Bowl. Tingnan natin. No, it's the Cowboys. Okay. So more episodes coming your way. So please follow us on our social media accounts. Facebook, Instagram, and TikTok, Podcast ni Mans. Yes. And sundan nyo po or mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Podcast ni Mans. And don't forget to click the notification bell button. And mapapakinggan nyo ng libre ang P2P Palakasang Pinoy sa Spotify. And sir. Next Friday, open to the public to. Tune-up game ng Gilas kontra LG Lakers ng South Korea. Diba? Okay, so sana makapanood ako dyan. Hopefully. Although sa PhilSports Arena to gaganapin. Pasig, okay? no? Pasig. Pasig. Okay. But it's open to the public din. Okay? So, kasama si Enzo, ito po si Mans, at ito ang P2P Palakasang Pinoy. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon. Let's go! Inyong nasubaybayan ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng palakasan dito sa Palakasang Pinoy. Makinig sa podcast ni Man sa Spotify at sa lahat na nangungunang podcast platforms sa internet. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.